katanungan mula sa mga kapatid natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may katanungan po ako. Pinahihintulutan po ba sa Islam ang pagbibigay at pagpapalaro ng mga stuffed toys o laruan sa mga bata? Ito ba ay halal o may bahagi nito na itinuturing na haram? Jazakallahu khair. Okay, pag-usapan na rin natin kung ano po ang hatol, yung hatol sa Islam sa pagbibenta ng mga ito. Pwede ba ito? Halimbawa, gaya ng manika o anumang katulad nito. So, inshallah, let's talk about this in details. So, bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fi kapatid. At dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na dagdagan tayo ng Allah ng kapaki-pakinabang na kaalaman at tamang pag-unawa sa kanyang din. Allahumma amin. Na kung kaya, pinahihintulutan ba ang stuffed toys, manika, at katulad na laruan para sa mga bata? Halimbawa, gaya ng mga teddy bear, ano pa ba? At ibang mga katulad nito. So, bilang maikling sagot sa katanungan na ito, ang sagot ay oo, yes, malinaw. Ito ay sa pangkalahatan ay ipinahihintulutan or mubah ang pagbibigay, ang pagbili, ang pagbebenta at pagpapalaro ng mga stuffed toys, manika at katulad na laruan para sa mga bata. Ayon sa mas malakas na opinyon ng karamihan sa mga contemporary scholars o makabagong ulama. Ito ay isang exception o mustathna sa pangkalahatang pagbabawal ng paggawa at pag-iingat ng mga larawan o rebulto ng may buhay. Dahil mayroong tiyak na mga patunay mula sa sunnah tungkol sa mga laruan ng mga bata at i-mention natin mamaya yan inshallah. Gayunpaman, ang mga laruan ay dapat na hindi ginagamit sa shirk o superstition. Hindi nagpapakita ng kahalayan o imoralidad. Hindi naglalaman ng mga simbolo ng kufur o maling paniniwala at hindi nagdudulot ng kapinsalaan sa bata. May hadith na kung saan mula sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha na sinasabi, kuntu al'abu bil banati 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ako ay naglalaro ng mga manika sa harap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mayroon akong mga kaibigang naglalaro kasama ko. Sa isa pang riwaya, wa kana li farasun lahu janahan. Rawahu Abu Dawud. Mayroong akong isang laruang kabayo na may dalawang pakpak. Nang makita ito ng Propeta sallam, hindi niya ito ipinagbawal. Okay? Si Imam Nawawi rahimahullah ay nagsabi sa Sharh Sahih Muslim, sabi niya sa hadith na ito ay patunay ng pagpapahintulot sa mga manika at laruan para sa mga batang babae. Problema naman niya kapag batang lalaki, binigyan mo ng manika, nako. Okay, confirm, sabi nga nila. Sa Sheikh Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ay nagsabi sa Fathul Bari, sinabi niya ang hadith ay nagpapakita ng pagbibigay exemption sa mga laruan ng mga bata mula sa mga pangkalahatang pagbabawal ng mga larawan. Sheikh bin Baz rahimahullah ay nagsabi sa Majmu' Fatawa bin Baz, walang masama sa mga laruan ng mga bata gaya ng mga manika at stuffed toys dahil ito ay pinahihintulutan sa sunnah. Gayon ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah ay nagsabi sa Sharh Al-Mumti', ang mga laruan ng mga bata ay pinahihintulutan kahit may anyo ng tao o hayop dahil sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha. So paano naman ang stuffed toys, Kasama rito ang teddy bear, ang stuffed rabbit, ang stuffed cat, ang stuffed camel, stuffed dinosaur, plush dolls, cartoon toys para sa mga bata. So ang mga ito ay mas malayo pa nga sa tunay na anyo ng tao kaysa mga manikang binanggit sa hadith. Kaya ayon sa maraming contemporary scholars, pinahihintulutan ang paggamit at pagbebenta nito para sa mga bata. Mga bagay na dapat iwasan, Hindi lahat ng laruan ay otomatikong pinahihintulutan. Hindi pinahihintulutan kung nagpapakita ng kahubaran o malaswang anyo, nagtuturo ng shirk, ng mahika, ng satanism o maling paniniwala, o ginagawang bagay ng paggalang o paghingi ng biyaya,
o kaya nagdudulot ng masamang impluensya sa pag-uugali ng bata o nagsusulong ng karahasan, immoralidad o pagsuway sa Islam. Ito yung mga hindi dapat, no? So, paano ang pagbibenta ng stuffed toys at manika? Kung ang paggamit ng isang bagay ay pinahihintulutan sa Sharia, ang pagbibenta nito ay karaniwang pinahihintulutan din. Kaya ang pagbibenta ng stuffed toys, ang pagbibenta ng teddy bears, ang pagbibenta ng dolls para sa mga bata, ang pagbibenta ng educational toys ay pinahihintulutan sa asal na kalakalan. Okay? Sa asal na kalakalan. Ibig sabihin sa original na kalakalan. Okay? So, bilang tinatawag na buo sa mga nasabi natin, pwede bang bigyan ng stuffed toys ang mga bata? Ang sagot ay yes. Pwede ba maglaro ang mga bata ng manika, ang mga batang babae particularly? Ang sagot ay yes. May dalil ba ito? Of course, yung hadith ni Aisha radhiyallahu anha. Pwede bang ibenta ang mga ito? Yes. May mga ipinagbabawal bang uri? O kung may shirk, kahalayan o masamang impluensya o anumang mga nabanggit natin kanina. You know? Na kung kaya kapatid, ang Islam ay relihiyon ng balanse. Hindi ito ipinagkakait sa mga bata ang kanilang likas na pangangailangan sa paglaro at pagkatuto. Maging si Aisha radhiyallahu anha ay naglaro ng mga manika sa panahon ng Propeta sallam at ito ay kanyang pinahintulutan. Kaya mga stuffed toys, manika at katulad na laruan para sa mga bata ay pinahihintulutan sa Islam insyaAllah basta't malaya ito sa mga bagay na labag sa Sharia at ginagamit sa mabuting layunin. Okay? Hopefully ay inshallah naging malinaw sa iyong kasagutan na ito. So Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.